Andito tayo sa Kapatagan, Davao del Sur. Ang ganda rito, mataas-taas na, fags-fags na, mambon-ambon din konti. Isa itong magandang project para sa mga farmers. Sa unang araw ay pinuntahan namin ang mataas na lugar na to, malapit sa Mount Apo, ang Kapatagan sa Davao del Norte. Dahil nakita nyo na yung lugar sa part 1 at part 2, fast forward tayo sa farmer na tinulungan natin. Nag-interview nga tayo kay Tatay Dodong at ang pamilya niya kung saan marami siyang nakwento sa atin tungkol sa buhay nila sa farm, sa matarik na parte ng bundok na hindi ligtas at ang hirap ng pagpunta doon. Kain muna tayo doon. Ano lang, inato, o baga sa Bisaya, kinauboy lang. Kain tayo doon. Dito nga ay hinandaan pala tayo ni Sir Remark at ang pamilya niya ng pagkain. Maraming salamat pala dahil dito tayo pinatuloy sa bahay nila. Nakasave na naman tayo. Ayan, maraming salamat. May libre tayong pagkain. Thank you so much. Sunod ay sinama tayo ni Sir Remark sa lugar kung saan umaagas ang tubig galing sa Mount Apo. Yun, grabe yun. Ito daw yung tubig galing sa Mount Apo. Mainit konti. Warm. May nag-imbita din pala sa ating followers na si Ma'am Amay at kasama ang mister niyang si Sir Jun na may-ari ng Kamplinaw. Nagbigay pa sila ng kape para sa atin at bukod doon, nag-offer din sila ng matutuluyan natin. Pagkatapos ay bumalik tayo sa sentro para bumili ng mga gulay panghapunan natin. Pagdating ay nabigla ako dahil maraming farmer ang nakakilala at nag-welcome sa atin kung saan meron pang nagbigay ng mga gulay at prutas nila. Hello! Dako kay yatag lang niya. Napay ko lang ni lettuce. Ano pa lettuce ba? Wala ka na. Ito yung ano ni Nanay, Ate Jo, gulay pasalubong, Barangay Kapatagan, Digo City. So ma'am, maraming salamat. Wala! Wala! Yo, grabe, maraming salamat kay ma'am. Nagbigay sa atin ng saging, ma'am. Thank you so much po. Pag mapadaan kayo ng Kapatagan, dito, bumili kayo dito ng saging, grabe. Nakakatuwa nga dahil di pa ako tapos magsalita ay may nagbigay na naman. Maraming salamat sa pagbigay ng gulay, grabe. Malaking tulong na to sa amin, lalo na ngayong panghapunan namin. Ito yung may pinakamarami nagpipicture sa atin ng mga subscribers and followers dito sa Kapatagan. Hindi mo. Ma'am, salamat ma'am. Asa yung store, ma'am? Itong Nanay Mason. Tara, picture tayo. Napakabait nga ng mga nagtitinda dito. At syempre, nagpa-picture din tayo sa mga tindahan nila para may remembrance naman sila sa atin. Sa pangalawang araw ay dumiretso tayo sa sentro ng Kapatagan kung saan mamimili tayo ng damit pang farm, pang outfit natin. Dito nga tayo naghanap sa mga ukay-ukay at kailangan din natin magsuot ng pang magsasaka para mas bagay talaga sa content natin. Habang naglalakad ay nadaanan natin na napakaraming bell pepper na to. Lalaki oh. Uy! Oh, hello! Ang dami! Dami! Ma'am, salamat ma'am ha. Thank you so much po. At di ko inakala na bibigyan pa nila tayo. Grabe, okay na. Goods na yan, okay na. Salamat. Okay na. O, tag 200 na sa Manila. Grabe, maraming salamat Kapatagan. Maraming salamat sa mga staff natin, ang mga masisipag talaga. Mabuhay lahat ng farmers yan. Mabuhay ka, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Solid. Pagkatapos, ay umuwi muna tayo at saktong naabutan natin ang mga farmer na nag-harvest ng talong. At eto nga ay nag-harvest na din tayo. Ayan. Dito. Ito daw. Yan. Uy, yun oh. Laki-laki din oh. Grabe kung ganito yung farm mo. Ayos. Tiba-tiba, basta maganda yung presyo. Ang daming talong sa likod. Magkano kilo nito sa inyo? Pagtapos natin mag-harvest, ay nagluto din tayo ng tortang talong para sa tanghalian natin. Yung tortang talong lang, may itlog. Basta, no? Day 3. Malupit yung ganap natin ngayon. Sana hindi mabasa yung mga gadget natin. Okay lang yung tao, okay lang gadget. Inuman lang natin ang gamot kung ano man, pero kailangan talaga ingat yung gadget kasi mahirap na, gastos. Yun tayo, tara. Sa pangatlong araw ay sinimulan na namin ang pinaka-challenging na lakbay na may experience natin pababa sa farm nila Tatay Dodong. Dito na nga magsisimula ang challenge at sa unang daanan pa lang ay nadulas na tayo. Putik, oh, sobrang dulas. Dulas ang daan. Habang naglalakad kami, nadaanan namin ang isang part ng bukid na sobrang kipot ang lalakaran. Isang maling hakbang lang ay pwede kang mahulog pababa. Nay, ganito talaga yung nilalakad nyo araw-araw? Ganito talaga, sir. Kapag tapos na kami mag-school. Pag tapos na mag-aaral yung mga bata, dito naman sila. Dito naman. Tumutulong sila kapag walang klase. Walang klase. Alanganin talaga ang daan dahil kailangan nating lumusong pababa sa matarik na parte ng bukid na napakadulas din. Di natin magagamit yung pagka-Spider-Man natin dito dahil yung mismong lugar ay mahirap daanan. Okay, nakakaskas yung paa. Sakit. Sunod na dinaanan namin ay ang napakagandang view na to at may mga tanim pang Baguio beans. Ito, Baguio beans, oh. Malit pa nga lang. Stig. Oh? Ito, meron pa malaki-laki konti, oh.
Yun, ayos. Yun, ang solid ng view. Grabe, napakataas. Pababa pa tayo pero grabe ang ganda. Wala pa nga sa kalahati ay inabutan na tayo ng ulan kung saan pahirap ng pahirap ang lakbay natin. Lalo't mas madulas na ang dadaanan. Sobrang dulas na talaga ng daan. Legit, nakailang dulas na tayo. Sunod ay papasok na kami sa gubat na to at umi-excite na yung parte ng journey. Level 4. Patirik ng patirik. Pahirap ng pahirap yung dinadaanan natin. Pero sige lang, di tayo pinapabayaan ni Lord. Marami pang mangyayaring ganito. Basta i-subscribe mo lang yung YouTube channel natin. Malaking tulong at bagay na yan sa atin. Habang lumalalim ang nilalakaran natin, mas lalo pang tumatarik ang daan pababa. Bawat hakbang, may kasamang excitement kung ano ang susunod na makikita sa mga dadaanan. Kung ako lang, parang ayoko nang bumalik dito dahil talagang mahirap. Meron din kaming nadaanang napakalaking bato. Sobrang madulas at matarik na para bang isa tong pader na kailangang lampasan. Kaya dahan-dahan talaga ang bawat hakbang pababa. So far sa mga naranasan natin, ito yung pinakamatarik sa lahat at pinakabugbog yung paa ko. Puno na nga ng putik mga paa namin. Sa bawat hakbang, ramdam yung bigat at dulas. Kaya mas lalo pang nagiging challenging yung pagbaba sa bukid. Di na masyado nakunan pero pati videographer natin natumba din ng ilang beses. Buti na lang at pinotektahan niya yung camera. Ilang sandali ay nakarating na tayo sa sakahan ng pamilya ni Tatay Dodong na sobrang tarik at makikita nyo na hindi ligtas para sa kanila ang gantong sitwasyon. Andito tayo sa farm nila ma'am at sir at dito sila nagkatrabaho, dito sila naghahanap buhay. Simula doon sa taas papunta rito, halos araw-araw nilang ginagawa para sa hanap buhay nila. Dito na nga tayo sa bahay pahingahan nila at dito na rin kami manananghalian. Yun, ito yung ano nila, view. So ito yung bahay nila sir. Magtrabaho kami dito kami matutulog. Mahirap na umuwi sa taas. Sobrang layo kasi sir eh. Ito naman ang aming hanap buhay. Dito kami magtrabaho. Ito ang liso ng Bagyo Bin sir. Doon namin tanim yan sa baba. May hawa naman kami doon. Habang umuulan ay nagtimpla ng native na kape si Nanay Arlene para sa atin. Yo, ito, kape tayo. Kape-kape tayo sa bukid. Ng painit kasi umuulan tapos malayo-layo din yung nilakad natin. Kaya kailangan natin ng mga kape. Ito yung provincial life. Sarap. Sinamahan ko nga din pala sila kumuha ng kamoting kahoy na pinapanglaman tiyan din nila. Diskarte muna tayo. Bubungkal ng lupa talaga. Ayun oh. Yun. Yan, may nakuha rin tayo. Ayos. Tsaka muna tayo mag-vlogger. Farmer muna. Farmer vlogger. So yan, ito yung kinakain nila. Yan. Experience din natin mismo kumuha ng personal. Oh, ayun yung mga kinakain nila dito sa bukid. Lalo na pag wala silang pambili ng kanin. Oh, para makatipid. Yan. Pagkatapos ay bumalik na kami sa bahay pahingahan at dito na nagsimula ang pag-spray ni Tatay sa mga pananim. Mag-i-interview sana tayo sa kanya pero naabutan tayo ng malakas na ulan. Yo, interview sana tayo pero sobrang lakas ng ulan. Baka gawin na lang natin sa ibang lugar. Tentik yan. Lumakas pa yung ulan. Ay! Putik. Sige lang. God is great pa rin. May plano si Lord. Grabe yung mga gadget natin. Yung ilaw, Lord. Sana maayos to. Hindi masira, Lord. Pinabala. Yan yung mahirap. Nag-shoot tayo tapos biglang umulan. Yung shoot mismo, compromise. Yung target, yung gagawin. Pati yung mga gadget. Kailangan doble ingat. Dapat kakampi mo talaga yung panahon. Alas 5 na nga din tayo nag-lunch dahil madaming ginawa, video at kung ano-ano pa at naabutan din ng ulan. Pero kahit papano, makakakain pa rin tayo kasamang pamilya ni Tatay Dodong. So yan, kain tayo. People, kain tayo. So, tuyo, inihaw. Inihaw na tuyo. Lagi ba si Tatay? Tuyok. Kinagabihan ay nilusong na nga natin pababa para manghuli ng palaka na pang-ulam nila. Mas risky yung lakad natin lalo't gabi at kahit may flashlight pa ay di rin lahat makikita ng mata. Hindi pa kami nakakalayo ay meron pang kahoy na natumba. May malaking troso po.
Patuloy lang kami sa paglakad, papasok sa gubat na to na di namin alam kung saan napapunta. Basta yung goal lang natin ngayon ay makahuli ng palaka. Hindi rin nagtagal ay nakapasok na tayo sa sapa, kung saan pahirap ng pahirap ang landas dahil sa mga batong nababalutan ng lumot. Pero syempre, ginusto natin ma-experience to, kaya tuloy lang. Pagpasok natin sa mga makakapal na dahon na to, ay may na-discover tayo mga bunga ng sayoteng nakagapang sa paligid at puno. Ang mahal nito sa palengke at mall, tapos dito, pwede mo lang kunin, lalo sa wild. Uy! Yun o, palaka! Sayote pala. Halos 1 oras na rin kami naglalakad pero ni isang palaka ay wala pa rin kaming makita. Nakakaramdam na din kami ng sakit at bigat sa mga paa pero kailangan natin magpatuloy. Hindi nagtagal ay sa wakas may nahanap din tayong isang palaka. Ano hanapin natin? Malaki? Malaki-laki. Sige. Grabe naman tayo. Layo nito. Ito talaga yung inaano mo? Pag walang ulan, Pag walang ulam. Ganito talaga kalayo. mas malayo pa, doon pa sa ubos. May mga nadaanan tayong kakahuyan at mga dahon na kailangang mag-ingat dahil baka makasugat o makatiming tayo ng makakate. Maling hakbang lang din ay maaaring matusok ang paa natin. Grabe yung adventure na to. Isa ata to sa pinaka-grabe at baka ito na nga yung pinaka-grabeng adventure na gawa natin. Lumalawak na nga yung mga dinadaanan natin at paakyat na sa mga batong malulumot na dapat doble ingat. Level up na naman sa adventure natin. Napaka-challenging na nang narating natin. Medyo malayo-layo na talaga to. Dami nating nadaanan, puros mga solid. Patindi ng patindi yung nadadaanan natin. Tapos ito, another matataas na naman. Ang dami nating sapa na daanan. Tapos ito, panibago na naman. Ayun o. Dumaan kami sa tabi ng napakalaking bato na nasa malalim na parte. Sobrang ingat talaga kasi isang maling step lang ay baka maging instant diving lesson kami dito. Kailangan talagang kapit at di rin pwedeng mag-ingay ng malakas sa gantong klaseng lugar dahil ayaw natin na makaistorbo ng kung ano lalo't gabi din tayo pumunta at talagang masukal. Meron. Sige. Nakuha na. Sige. O tara, meron dito. Nakuha na daw. Yun, first kuha ni tatay. Sana maragdagan pa to, pang ulam. Yun. Dito nga ay pinakita ni tatay sa atin kung paano tinatali yung nahuling palaka. Isa pa lang nahuli natin pero di na biro. Halos 3 oras na tayong naghahanap at konti lang yung nahuli natin. Umulan din daw kasi kaya medyo nagtatago yung mga palaka. Kaya nag-decide na din kaming bumalik dahil baka abutan tayo ng umaga. Yo, pabalik na tayo. At 3 lang yung nakuha natin overall kasi matumal ngayon. Pero at least na-experience natin. Daanan pa lang hindi na madali. Sobrang hirap na rin talaga. Nakakatuwa nga din dahil may nag-aantay pala sa aming native na tinolang manok pagbalik ng bahay nila tatay. Saktong-sakto sa panahon lalo't puros tubig ang dinaanan namin. Masarap na pampainit to. Ayan ang nakuha. 3 pirasong native na manok. Manok Bisaya. Kabi, bombo oh. Oh, ayos oh. Iba talaga sa probinsya. At pamilya rin po na nagpakain sa amin ngayon. Kala Mama at Sir, maraming salamat po. Tara, kain tayo. Native na manok. Gusto mo sa batay? Pagtapos kumain ay bumalik na kami paakyat sa patag. Gusto ko talaga ipakita sa inyo tong gantong ganap para may idea kayo kung ano yung mga experience ko behind the scene. At syempre, yung rason ay para madala ko din kayo sa lakbay na to. Ito naman, pabalik tayo. Kung anong hirap ng pababa, ito, paakyat din. Takto yan. Hinabutan na tayo ng anong oras, alas 11 na. Okay, challenge, laban! Tara. At sa pag-akyat namin ay napatigil tayo saglit dahil may magandang view na naman. Kitang-kita mo dito yung napakagandang city lights ng Davao. Sabi yung view. Ang taas na masyado ng narating natin. City lights. Pagkatapos ay nakarating na rin tayo sa bahay nila Tatay Dodong kung saan ay nagpaalam muna tayo na bukas na babalik. Day 4 na, pupuntahan natin yung bahay, interviewin natin yung pamilya naman para malaman natin yung buhay nila, yung kwento at kung ano-ano pa. Sa pang-4 na araw ay mabilisan lang ang naging ganap namin. Binalikan namin ulit si Tatay Dodong at ang pamilya niya para mag-interview. Ito rin yung last day ng shoot natin bago ibigay yung surprise sa kanila. Pero syempre, hindi pa nila alam kung ano yun. Bumalik din pala tayo sa farm at napakaganda na ng panahon. Yun, mas maganda na yung daan. Medyo tuyo na. Pati mga anak sumasama, pati yung mga babae. Nagkakarga minsan ng panggatong nila. So, tuyo na. Puti kahapon. Parang dilubyo na yung nangyari dito. Grabe na yung sakuna nang nangyari dito. Naglalakad tayo papunta ron. Basa yung daan talaga. Dulas-dulas. Bugbog yung talampakan talaga. May impact lang. Iba. Hindi rin nagtagal ay nakarating tayo sa sakahan na to ng mga Baguio beans. Grabe yung view. Farm dito, Baguio beans. Ganda, overlooking, tapos city.
At dito nga ay nag-interview tayo saglit sa pamilya at nag-picture na din para may remembrance tayo sa kanila. Day 5, grabe yung view, sobrang solid. Tapos magandang araw ngayon. Ito yung araw kung saan magbibigay na tayo ng blessing. Astig to, napakalaking ganap ngayon. At yung tutulungan din natin is para sa mga farmers din. So ito yung content natin, ito yung pupukusan talaga natin. Tapos hopefully magiging masaya sila sa gagawin natin. Sa huling araw ay namili na tayo ng mga gamit nila na pang farm. Bibili tayo ngayon ng kakailanganin lalo na sa pagbibigyan nating farmers. Una na doon ay ang sprayer, lalo't parang luma na yung gamit ni tatay. Madami din tayong ibang binili. Nakakatuwa dahil merong nakakilala sa atin at nagbigay pa ng discount. At di lang yan, binigyan din tayo ng binhi ng kamatis. Maraming salamat pala, Elma Joyce Agricultural Supply. Tuloy tayo sa pagbili. Excited na ako para to sa matutulungan nating farmer at para din to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Yung video na to para sa inyo, nakailang feature na tayo ng farmers. Ito, another na naman ulit para sa inyo. Sunod ay bumili din tayo ng mga bagong gamit pang bungkal ng lupa at pangtabas ng mga damo. O ito na, mga matatalim natin, mga armas. At bumili din tayo ng binhi ng kamatis at dahil ito yung gustong-gustong itanim ni Tatay Dodong. Pagkatapos bumili ng mga farm equipment ay nag-grocery naman tayo para sa mga pangangailangan nila. Uy, pansit, pampahaba ng buhay, lalo pag sinubscribe mo. Dinamihan na din natin para habang nagtatanim sila sa sakahan ay marami silang supply lalo na sa pagkain. Binilhan din natin sila ng bagong tsinelas. Inabutan na tayo ng gabi at hinanda na natin lahat ng pang-surprise sa pamilya. Boom! Touchdown! Dito na tayo sa bahay nila nanay at tatay. Papasok tayo dun tapos yun, excited na ako. At yun, ihanda na natin talaga lahat para sa kanila. Dito, inisa-isa natin ang pag-prepare para mas maganda at maayos tingnan ang mga ibibigay natin sa kanila. Nilatag natin yung mga gamit para sa farming. Ang sarap mag-farm pag kumpleto yung gamit. Kung ako yung farmer, pag ganito yung gamit, nakaka-inspire magtanim. Sunod ay yung grocery naman. Sacrifices must be made. Kailangan nila makita yung behind the scene kasi akala nila pag bumili ng pagkain si King Lax, pag mag-grocery, magic, andyan na. Di nila alam na may mga ganito pa. Inaabot ng ilang oras, sacrifice, yun. May mga ganun talaga. So yan, sa mga gusto, gustong sumama sa trip natin as long as mabait, masipag, may respeto, God-fearing, syempre number 1. Email kayo sa kinglaxprank@gmail.com sa mga gustong gumawa ng ganitong trip. Halos 1 oras na tayo sa preparation at makikita nyo talaga na matagal ang pag-prepare ng mga binibigay natin sa bawat contents. Gaya nito, pagkatapos ng preparation ay surprise na nga. Napanood nyo naman sa part 2 yung pagbigay natin. Pero sa mga hindi pa, ay panoorin nyo na lang yung last upload. Napakaganda nga ng sorpresa natin sa kanila at ilang beses sila nagpasalamat at yumakap sa atin. Sir, salamat kay sir. Salamat din kay sir. Makatabang din kay maayo sa mua. Dako na kay nagtabang sa mua gyud. Lalo na yung reaction ng mga anak nila na grabe ang saya. Salamat po sir dahil malaking tulong na po to. Salamat kay sir kay makatulong ni sa pang-araw-araw na mo panginabuhi ug kanang kwarta nga imong gihatag. Salamat kay makatulong sa pagbayad sa utang nila mama. Salamat kay sir kay makaning mga sudan sir makatabang jud sa pag-eskwela sir. Ug kaning mga biskwit, ug kaning mga sabon sir makatabang jud sa muat sir. Salamat jud kay sir. Tignan niyo po muna yung ano ninyo. Check niyo muna Salamat yung kay. para sa inyo. Sige po, huwag kang maya. Tignan niyo lang muna. Ayun, so yan. Meron din po pala kayong mga tsinelas. Ito, meron po sa inyo. Sa mga bata. Ayun. Po, Salamat ayun. din kayo nagdako sir. Salamat din kayo. Tapos meron ka din sir, ma. Meron po. Ayan po, yung mga yan. Para po sa inyo. Thank you gid kayo. Thank you. Ano man po. Salamat yun. Salamat dako sa Ginoo. Nganing abot ka sa mua sir. Nabot mo rin sa mua. Yes, mama ko rin po nagpapasalamat kasi ito po kahit papaano natapos na ano na rin po natin yung para sa inyo. Ayun, sana naging masaya kayo sir sa ma'am sa binigay po namin. Sobrang Kayo rin, saya mga namin bata. sir. Amen, sir. Kung ano din, adjust na lang tayo no. Adjust na. Sige tayo, sample na tayo eh. Sample na ba eh. Okay gid kayo ang gihatag ni sir. Yun, ayos, solid yun. Makikita nyo yung tuwa nila ng paulit-ulit na nagpasalamat. At dahil gusto na nga din ng mga batang kainin yung dilat at itlog at saktong wala pa kaming hapunan, ay nagsaing na din kami at nagluto ng makakain. Ayan, natatapos na rin sa wakas ang mission natin sa mga mahal nating farmers at baka sa lugar mo naman tayo pumunta. Malaking salamat sa iyo at subscribe! Congrats sa atin. Congrats sa atin, hindi natin magagawa yan kundi dahil kay Lord, number 1. Isang malaking bagay na nagagawa natin to kasi yun nga, sumusuporta kayo sa mga videos natin
Gagawa tayo ng mga ganito, mga behind the scenes para makita nyo yung process kung paano namin ginagawa. Hindi yung parang makita nyo siya na finished product na lahat-lahat, kumbaga sobrang linis na. Para makita nyo rin yung mga hardships, struggles, at kung ano na pang mga nandun sa mga behind the scenes talaga. Ito, ilang araw namin tinanabaho na almost 1 week. Dito lang, sa content na to na lang. Iba na siya, hindi kagaya before sa mga experiment natin na isang araw, okay na. Dito, tumatagal, mas tumataas yung process natin para makapagbigay lang ng quality video sa inyo, makapag-storytell tayo ng maganda para sa inyo din. In-encourage ko kayo na manood kay YouTube kaysa sa kay Facebook kasi tulong nyo na lang din yan sa akin, sa mission natin, sa purpose natin dito sa mundo. At yun, malaking salamat sa iyo. Subscribe mo talaga to.